Magandang araw, Pilipinas! Naimbag nga aldaw lambak ng Cagayan. Narito na ang mga balita at impormasyong dapat ninyong abangan. Ranyag CSU 2023 masayang idinaos sa CSU Andrews. Mga CSU-an sa iba't ibang campuses nagtagisan sa mga patimpalak ng Food Expo Seminar and Skills Showdown. At University President Alvarado ibinahagi ang kanyang ulat ng tagumpay. Sama na umuusbong, bumabangon, o tara na, kagapay mo, CSU, kagapay mo, CSU. Pagbati at maligayang Pasko sa mga tagapanood sa espesyal na edisyong ito ng Disyembre para sa Ranyag CSU 2023. Kami po ang inyong magiging kaagapay sa paghahatid ng balita at impormasyon na aming binantayan. Ako po si Mark Dave de la Fuente. At ako naman si Rachel Amarles. At ito ang Kaagapay mo, CSU! Mas naging ramdam ngayon ang diwa ng Paskong CSU1 matapos simulang ipagdiwang ang 8 araw na selebrasyon ng Ranyag CSU 2023. Ibabahagi sa atin ni Nicole Bakay ang mga kaganapan sa unang araw ng selebrasyon. Opisyal nang inilawan ang 8 araw na kaligayahan at selebrasyon ng Ranyag CSU 2023 dito sa Cagayan State University, Andrews Campus. Isayaw, igalaw, isigaw sa buong mundo. Sinasuhan ako, sama-sama tayo, maligayang Pasko, yan ang bati sa inyo. Pinaunahan ni Father Anilio Aquino ang selebrasyon sa pamamagitan ng pagbabasbas mula sa kanyang Thanksgiving Mass na dinaluhan ng mga campus executive officers ng mga campuses kasama ang ilang mga staff at mga estudyante. Nagpatuloy ang kasiyahan sa pamamagitan ng pagpapailaw ng dambuhalang Christmas tree na pinangunahan ni President Orduha G. Alvarado na nagpailaw sa buong Athena grounds. Samantala, bilang parte ng taunang selebrasyon ay pinarinig din na Mr. Romuald Lamadrid at Ms. Gwyneth Yvonne Kilang ang kanilang bago at espesyal na komposisyon para sa Ranyag CSU na sinabayan ng maliligayang indak ng Athena Performing Arts Bureau. CSU, ako, sama-sama tayo, maligayang Pasko, yan ang hatid sa inyo. Bukod pa riyan, ipinamalas din ng Athena Legato Choir at ng The Dionysian Trio na sina Dr. Romel Tagomasi, Mr. Romuald Lamadrid at Mr. Benjamin Macarubo ang galing ng CSU1 sa pagkanta. Sa paggunita ng selebrasyong ito, hindi lang nito binigyan daan ang pagpupugay sa tagumpay ng universidad sa nagdaang taon, bagkus pinagtibay din ito ang sumibol na diwa ng Pasko at ang pagkakaisa ng mga estudyante, mga guro at mga namamahala, hindi lang bilang isang parte ng universidad, kundi bilang isang buong pamilya. Nicole Bakay, para sa balitang inyong kaagapay. Tuwing Pasko, hindi nawawala ang mga handaan at salo-salo bilang tradisyon nating mga Pilipino. Kaugnay niyan, nagpakitang gilas ang mga kalahok sa pagluluto at iba pang mga kompetisyon. Halina't matakam at makibahagi sa report ni Cristel Garcia. Sa patuloy na selebrasyon ng Ranyag CSU 2023, sabay-sabay tayong maengganyo, matakam at mabusog sa iba't ibang presentasyon ng mga CSU1s sa ikatlong araw ng Ranyag CSU 2023.
Noong ika-12 ng Disyembre, masayang nagtipon-tipon ang mga hospitality management students mula sa 9 na campuses ng CSU. Kasama rin ang International School of Asia and the Pacific upang ipagdiwang ang Ranyag CSU Food Expo 2023 Seminar and Skill Showdown sa CSU Andrews Gymnasium. Sa unang araw, pinangunahan ni Chef Alvin Jan Eugenio ang pagbabahagi ng kaalaman sa mga estudyante tungkol sa culinary entrepreneurship, challenges, and opportunities. Samantala, tinalakay rin ni Chef Robinson Dasalia ang culinary overview, the farm-to-table concept, and culinary competence, integration of creativity and innovative approach. Tinalakay at nagdemo naman si Mr. Paulo Layaw tungkol sa mixology, the wonders of flare tending. Gumawa siya ng kakaibang alak na Bicol Express at Pansit Batil Patong na kung saan ito'y ginamitan niya ng itlog na patok sa panlasa ng mga estudyante. At bilang parte ng programa, nagpakitang gilas naman ang mga estudyante sa flare tending competition. Nagkaroon naman ng iba't ibang kompetisyon sa ikalawang araw ng selebrasyon ng Ranyag CSU, tulad ng events creation, Christmas entree cooking contest, cake decorating, coffee concoction, at Christmas sweet treats na dinaluhan ng mga CSUans. Nasungkit ng CSU Apari ang pagkapanalo sa flare tending solo at Christmas cake decorating. Samantala, nakuha naman ng CSU Andrews ang pagkapanalo sa flare tending doubles at coffee concoction competition. Champion naman ng CSU Gonzaga sa events creation at Christmas entree cooking contest. At hindi naman nagpahuli ang CSU Lalo sa pagkapanalo ng Christmas sweet treats at sila ang kauna-unahang nagkaroon ng 100% na score mula sa mga judges na kung saan ang mga ingredients daw ay kombinasyon ng mga prutas, gulay, at iba pang exotic food na matatagpuan sa Lalo kaya nakagawa sila ng sweet dessert na pinangalanang Valena Christmas Tropical Delight. Naging makabuluhan ang mga kaganapan sa araw na ito sapagkat nagkaroon ng diwa ng Pasko ang nasabing patimpalak. Crystal Kate Garcia para sa Balitang Inyong Kaagapay. Nagtagisan naman ng husay at galing pagdating sa science and math ang mga high school students mula sa iba't ibang eskwelahan sa buong Cagayan. Alamin natin ang buong detalye mula sa ulat ni Azazel Ero. Papalapit na ang Pasko at parte ng pagdiriwang ng Ranyag CSU 2023 ang isinasagawa ngayong tagisan ng husay at talino ng mga henyo mag-aaral mula sa mga paaralang sekundarya sa buong Cagayan sa larangan ng matematika at agham. Dinaluhan ng 36 o 36 na bilang ng mga junior and senior high schools ang Math and Science Quiz Bee Competition na ginaganap sa Red Eagle Gymnasium ng CSU Carig ngayong December 13, 2023. Pinangunahan ito ng College of Teacher Education Dean Dr. Ian Roger Francisco na siyang chair ng Quiz Bee, College of Natural Sciences and Mathematics Dean Dr. Crizaldi P. Binarao na siya namang assistant chair ng competition. I'd like to underscore that this year's Science and Math Quiz Bee is the first of its kind since we launched the Ranyag celebration. We asked the division superintendents of Cagayan Division and Tuguegarao City Division to invite high schools from private and public high schools to join the Quiz Bee, and we were quite surprised because, as you can see, the participation is blockbuster. So we were only aiming for like 15 to 20 schools, but we have 36, so it's over and above our expectation. And the President was so happy about this. Nagpakita naman ng mainit na pagsuporta ang pagdalo ng Presidente ng Universidad ng CSU, Dr. Urduha Alvarado, na siyang nagbigay ng kanyang pambungad na mensahe sa lahat ng mga high schools na nakilahok. This is our way of thanking the high schools of Cagayan and Tuguegarao City for helping Cagayan State University. You see, these are high schools from the private and public sectors are our feeder schools, meaning they are the ones who are giving us, who are feeding us enrollees who would be enrolled in the
different programs, academic programs of Cagayan State Universities. We did not ask them any registration fee. We offered them snacks. We serve lunch for free because this is our way of thanking them. And it's Christmas time, so I think that's the best way. That's the best possible way CSU can reciprocate the generosity of high schools. Sa parehong araw, tumanggap ng 5,000 pesos ang paaralang nakasungkit sa pangatlong pwesto, 7,000 pesos naman sa pangalawang pwesto, at ang nanguna sa lahat ay tumanggap ng 10,000 pesos. Sa Science Quiz Bee, nasungkit ng Licerio Antiporda Dalaya Extension ng 3rd place, 2nd place naman ang Camalaniugan National High School at 1st place ang Cagayan National High School Senior Level. Habang sa Mathematics category naman, 3rd place ang Western Cagayan School of Arts and Trades, 2nd place ang Cagayan National High School Senior High at nanguna naman sa lahat ang Tuguegarao City Science High School. Sobrang saya po kasi we were given this opportunity to show our talents and yun nga po, fruits of our labor. Thank you po sa mga teachers po na nagbigay po ng opportunity sa amin. Sa huli, nagdulot ng masiglang diwa ng Pasko ang matagumpay na pagsasagawa ng Quiz Bee competition, kung saan ang kahusayan ng bawat mag-aaral na Cagayano ang itinatangi at ipinagdiriwang. Ako po si Azizel Ero para sa Balitang Inyong Kaagapay. Kung tayo ay napabilib sa naganap na Math and Science Quiz Bee, dumako naman tayo sa iba pang aktibidad sa ikatlong araw ng Ranyag dahil tiyak na mabubusog tayo sa mga nakakatakam na kaganapan sa cooking show. Panlasa ang siyang pangunahing kwalifikasyon upang maging patok ang isang pagkain. Sa iba't ibang okasyon, hinahanap ng ating panlasa kung ano ang masarap, sulit at angkop sa kung kailan ito maaaring ihain. Sa bawat patimpalak, inaayon ang tema sa kung ano ang ibabahagi upang makamit ang sarap na pangmasa. Kaya naman, ang naganap na Food Expo and Skills Showdown ng Ranyag TCSU 2023 ay isang pagkakataon kung saan isa sa mga hurado ang espesyal nating makakapanayam upang maghatid ng kaalaman at magpakitang gilas para sa hamong ating inihanda. Tara na at samahan si Chef AJ para sa ating segment na pinamagatang Ranyag ng Panlasang Pangkapaskuhan. It was a very good experience. I was really impressed given the limitations of equipment, the ingredients, even the setting. Pero the students, they really performed well. What impressed me the most was how they handled the pressure of competing and then maximizing whatever ingredients they have. You know, they have a very deep understanding of the craft. Si Chef Alvin John Eugenio o mas kilala bilang Chef AJ ay isang culinary instructor sa Pro Chef Manila ng taong kasalukuyan. When I competed in Chefs on Parade, if I remember this was 2010 or 2011, so I competed in a healthy lifestyle challenge. I have to do 3 dishes under 5,000 calories. Time limit was 1.5 hours, 3 dishes under 5,000 calories. I forgot to bring salt and pepper. So in the middle of competition, where's my salt and pepper? Pero nakita ko rin yung mga kalaban ko, they share their ingredients. Even ng competition, di ba? They're not gonna take advantage na talunin ka because you forgot something. Pero that happens and you charge it to experience. So I think that made me effective, a very effective coach after. So nung nagtuturo na ako ng coaching students sa competition sila, yung na-experience ko, I was able to share it with them, di ba, and guide them. So I think that's one of the memorable kong experience as a competitor na. Siya ay inimbitahang dumalo upang magbahagi ng kaalaman sa culinary overview ng The Art and Science of Cooking sa unang araw ng Food Expo and Skills Showdown ng selebrasyon. Ano po yung lagi nyong hinahanap sa isang, for example po, is sa dish, kapag may mga cooking competition po, ano po yung hindi po nakikita ng mga sumasali na hinahanap nyo po? Okay, so
Tulad ngayon, no, it says here, Food Expo, Seminar, and Skills Showdown. So I'm looking at the skill. So if you're gonna join a cooking competition, at least 80% of what you put on the plate should be made in-house or from scratch. Diba? Kasi may mga iba, they compete, they buy instant sauce or instant mashed potato or instant, pancake mix. Walang skill na i-showcase yun. You open the package, you add milk, you mix, then you cook. So ang hinahanap ko, unang-una is, alin doon ang store-bought na items, alin doon ang made from scratch. Diba? So I think that's very important kasi you want to showcase your skill. So walang skill kung bukas lata, then serve. Diba? So yun ang very important sa akin. Isa si Chef AJ sa mga tumayong judges sa ikalawang araw ng selebrasyon kung saan ay ipinakita niya ang kanyang eksperto sa iba't ibang contested events gaya ng event creation entry, Christmas entry, cooking contest, Christmas sweet treats at cake decorating. Well, I'm very proud Filipino chef. So ang tradition sa family namin, ever since we were kids, Christmas Eve dinner or Noche Buena, laging meron kaming native na manok na arroz caldo. So magpapakatay yung father ko kasi my father is from Tuigaraw also. So sabi niya, simula bata sila, yun din ang Noche Buena, dinala niya yun. So para sa akin, Christmas is not Christmas if it's not celebrated with your family. Yes. So kung ano yung dish that the family enjoys, I think that's the perfect Christmas dish. So sa amin, sa family namin, every year yan, walang yung dish yan. It's native chicken na arroz caldo. It's not the dish that you're eating, it's who you're sharing it with that makes it special. Diba? Yes. Kahit pa cheese and pandesal, pero you're sharing it with people you love. Diba? Kain tayo ng steak pero magkaaway tayo. So, yes, sir. Chicken Alfredo para sa panlasang mabilis lamang lutuin, masarap, sulit at bago. Isang putahe na magbibigay saya sa diwa ng Pasko. Ranyag ng panlasang pangkapaskuhan. Hindi lang ito nagbibigay ng kasiyahan sa ating kalamnan, bagkus ito rin ay isang sagisag ng espesyal na pagsasama-sama ng pamilya na nagbibigay kasiyahan sa loob ng tahanan. Para sa edisyong Ranyag TCSU, Jowen Collado po ang inyong kaagapay. So, good evening. So, may challenge sa akin what I can do, if I can do a dish in under 10 minutes. So, meron tayong chicken, meron tayong cream, meron akong pasta. So, the easiest dish that I can think of is chicken Alfredo. Okay, don't confuse chicken Alfredo with carbonara. Usually, ganun yan. When they say white sauce, it's automatic carbonara. No, carbonara is egg yolks. Alfredo is cream sauce. Okay. When cooking pasta, you don't put oil sa pasta water, just salt. Kasi diba, yun yung nakasanayan. Salted, water, boiling. Siguro for one portion, I think this is good for one portion. Tansya ko. Usually when you cook pasta, it has to be a deep stock pot. Pero we need to do it quickly. No? So when you're using dried pasta, read the instructions. If it says 8 minutes, then do it in 6 minutes. Finish mo yung last 2 minutes sa sauce. Para sakto siya. Kasi sinagad mo dito, pag lagay mo sa sauce mo, overcook na. Okay? Al dente means may bite pa siya. Since yung heat po, sir, is yes, there's carryover. O, diba? Naintindihan mo? Yes, there's carryover heat. Good. Pero personal comment po, sir, as a pasta lover, madidistinguish po natin yung kung masarap po ba yung pasta na nagamit o hindi.
Ano po yung pinaka-recommended yung uri ng pasta? Sa akin kasi, kung titignan mo lang by appearance, no? Sa akin, it doesn't matter kung anong brand it. It's how you cook it. You can buy the most expensive brand out there, pero you don't know how to cook it. Sirain mo rin siya. Okay, so we're searing. Chicken breast, masyado siyang mabilis ma-overcook. Tends to be dry. So pagka nag-sear ka, just a notch color lang. Huwag yung talagang thick brown. Okay. Okay, so habang naggagayat sir ng bawang, let me just remind everyone that itong dish na prepare ni Chef AJ ay random lang siya, and dahil malapit na ang Kapaskuhan, so pwedeng-pwede siyang i-offer or gawin sa ating mga bahay as a dish para sa Noche Buena, something like that. When using garlic sa Italian cookery, you don't brown the garlic. Lalo na kung white sauce siya. Ayaw mo may specks of brown ng white sauce mo. And then you don't want your garlic to be bitter. So once na fragrant na siya, ito ba nagbabrown na siya eh. Pero once na fragrant na siya, okay, actually luto ng chicken natin. Once fragrant na yung garlic mo, you add or stock. Ito na yung sauce mo. Okay. Ang cream, you don't really boil it. Baka mag-break. Simmer lang. So low heat ka lang. Pag may nag-bubbles doon, tapos ay ganun. Start siya mag-simmer. Okay? Then we add our cheese. Para mag-thicken na siya. Parmesan cheese. Kung wala, kung quick melt lang nasa ref, go ahead. And then we can finish our pasta in the sauce. You don't drain it tapos ipapalamigin mo, hindi magandang practice na. Kaya pag sa bahay ka, gawa ka na muna ng sauce mo and then saka ka na lang magluto ng noodles. So dito mo na-finish. I-absorb na ng noodles yung lasa ng flavor ng sauce mo. Diba? Kasi hindi siya ma-overcook. Add natin yung chicken last. Okay, so this is the random dish na present ni Chef AJ sa atin. This is what we call Chicken Alfredo. Magandang araw! Here we go again for another episode of Idol. Spill mo na yan! Narito tayo ngayon sa CSU Carig Campus upang kilalanin ang mga mahusay at matitinik na estudyante mula sa iba't ibang paaralang sekundarya ng Cagayan. Ating aalamin kung paborito nga ba nilang subject ang math and science at tatanungin ang kanilang mga study tips. Ako si Phil Bion at ito ang special edition ng Idol. Spill mo na yarn! Kasama natin ngayon sa harap ng Red Eagle Gymnasium ang unang mag-aaral na ating tatanungin sa ating Vox Pop. Pangalan? Haji James Tolentino po. From what school? Iserio Dalaya po. Favorite subject mo ba ang science? Opo. Ba't ka interesado sa science? Kasi po, it is interesting in its own way po. Any study tips sa ating mga manonood? Just keep on focusing on what you love po. Ayun, thank you so much. Name? Siren Lay Andres. Gracial Dane L. Tumaning. From what school? Bagao National School of Arts and Trades. Yan. From Bagao, ang layo ha, dinayo pa. Okay, first question. Paborito nyo ba ang subject na math? Opo. Yes po. Bakit kayo interested sa subject na math? Since elementary po kasi is palagi na po kaming ikino-contest sa mga math contest like MTAP, ganun po. Tapos ikinontest din po kami sa Vedic, dalawa po kami, tapos sa PMO, ganun. So parang habang tumatagal po mas na-excite ako or mas na-excite kami na magkwenta math kasi hindi lang po siya
basta solve lang, kundi na i-connect din po siya sa real life situations po. For me po, it's challenging. Pero kasi kapag yung math, syempre, mahirap sabi ng iba. Pero kapag na-solve mo kasi yung math para sa akin is parang may sense of achievement ka, ganun. Yung sense of achievement po kasi na sinasabi niya is yung parang sinabi po nun ng previous coach namin na kapag hindi mo na-solve yung question, ganun, wag kang mag-give up. Tapos solve lang ng solve kasi good mathematicians don't give up easily. Ay, ganun. Ako kasi na-give up. So, paano ba yun? Okay, any study tips or advice sa ating mga manonood? Yun nga po, yung sinabi ko kanina na don't give up. Tapos, hindi porket mahirap yung math or kapag yung iniisip mo na mahirap yung math, mahirap na. Kailangan mo rin po kasing pagkuhan yun kasi kapag inisip mo na mahirap yung isang bagay, hindi mo talaga yun magagawa. Pero pag sinabi mo na kaya mo ganun, marami namang mga pwede mong gawin para mas gumaling ka pa doon po. Same with her po, kapag nahihirapan ka rin sa math like, marami naman pong tutorial sa YouTube yun na nanonood ka lang para pag for example, nahihirapan ka talaga sa math solve ka lang ng solve, wag kang mag-give up, ganun. Kasi, the right time, masasolve mo rin yan kapag nagporsigi ka. Okay, I'll take that advice. Thank you so much. Name? John K. Sir Fernandez po. From what school? Andarayan National High School po. Favorite subject mo ba ang science? Medyo po. Bakit medyo? Bakit ka interesado sa subject na science? Kasi po yung science is, yung mga ibang topic is related po sa kukunin kong course, which is engineering po. Any study tips sa ating mga manonood? Laging makinig sa teacher. Ayan, nahiya siya guys. Thank you so much. Name? Raven Bakay po. From what school? Andarayan National High School po. Favorite subject mo ba ang science? Hindi po. Ay, bakit hindi? Parang weakness ko po kasi yung science. Oh, okay. Any study tips na lang sa ating mga manonood? Basta magaling ka lang po sa memorization goods na yun. Thank you. Name? Dre Atanasio po. Gian Valencia. Carlo Beato po. From what school? Western Cagayan School of Arts and Trades po. Wow, okay. Ito na yung first question natin. Favorite subject nyo ba ang math? Opo, kuya. Bakit naman kayo interested sa subject na math? Na-improve po kasi yung critical thinking at problem-solving skills. Any study tips sa ating mga manonood? Ang may bibigay ko lang po na tips dapat magkaroon po tayo ng daily studying habit na nagbabasa tayo ng different math materials at ina-apply din natin yung mga natututunan natin through quizzes po. Ayan, thank you so much! Mula rito sa CSU Carig Campus, ako si Philbion at ito ang Idol, Spill Mo Na Yarn! Pagbibigayan, ito para sa karamihan ang tunay na diwa ng Pasko. Kaugnay niyan, nagkaroon ng bloodletting activity na parte pa rin ng Ranyag TCSU 2023. Alamin natin ang mga impormasyon tungkol dyan sa report ni Janelle Lapat. Donate blood, save lives. Ito ang pangunahing layunin ng Sandugo Bloodletting Activity sa ika-4 na araw na patuloy na selebrasyon ng Ranyag TCSU 2023 dito sa Cagayan State University Andrews Campus. Sa isang makasaysayang pangyayari, nagdaos ng bloodletting activity ang Cagayan State University bilang bahagi ng kanilang pagdiriwang ng Ranyag TCSU. Layunin ng aktibidad na makalikom ng 400 hanggang 500 na bags ng dugo na ibibigay sa Cagayan Valley Medical Center at Philippine Red Cross Cagayan Chapter. Ang bloodletting na ito ay naglalayong makatulong hindi lamang sa komunidad ng CBMC at Red Cross, kundi pati na rin sa mga CSU-1s na nangangailangan ng dugo. Kabilang na rin dito ang kanilang kamag-anak na tatanggap ng benepisyo. Ito ay sinasagawa ng CSU 2 beses kada taon bilang bahagi ng kanilang advokasya para sa kalusugan at kapwa. I feel fulfilled po knowing na I am able to help other people. Satisfying tsaka fulfilling at the same time po since related din po siya sa department po namin. Sa pahayag ni Arlene Uy, medical technologist ng CAS, hindi nag-iisa ang Sandugo Bloodletting Activity kundi katuwang ang Cagayan Valley Medical Center.
National Voluntary Blood Service Program at Philippine Red Cross Cagayan Chapter. Yung mga CSU community, mga estudyante, staff, faculty, mga kamag-anak nila, friends na nangangailangan ng dugo, may makuhanan for free. Malugod na tinatanggap ang suporta ng CSU community sa nasabing bloodletting activity bilang isa sa mga highlight ng Ranyag TCSU ngayong ka-4 na araw ng pagdiriwang. Ang pagbibigayan at kagustuhang makatulong sa nangangailangan ay iilan lang sa layunin ng Sandugo Bloodletting Activity. Janelle Lapat para sa balitang inyong kaagapay. Sa mga natatabong tagumpay ng CSU, katuwang dito ang mga guro at iba pang mga empleyado. Kaya naman nabigyan rin sila ng pagkakataon upang magsaya. Tayo'y makibahagi sa kaganapang yan mula kay Angelina Battad. Kasabay ng masayang pagsalubong ng Pasko, masaya ring nagtipon-tipon ng mga faculty employees at staff ng iba't ibang CSU campuses para sa ika-5 araw ng Ranyag TCSU 2023. Samantala, pinangunahan naman ni Ms. Monaliza Guzman at President Urduha G. Alvarado ang traditional na lighting of torch. Kasabay nito, ang pagdeklara ng formal na pagsisimula ng FAP tournament. I, Urduha G. Alvarado, the University President, will now declare the FFA-APA Employees League open. Dagdag pa rito, ipinakita ng mga kalahok na mula sa 4 na cluster na kinabibilangan ng Carig, Sanchez Mira, Lasam, Solana, Piat, Andrews at iba pa ang kanilang husay at sportsmanship sa mga larong tulad ng basketball, volleyball at larong lahi. We are here to take a moment to appreciate the company of each other. Through the fun activities and friendly competition prepared for us, take this as an opportunity to break free from the confines of your classrooms and offices. Have a great day, everyone. I love you all, and maybe this will be my last time to attend this kind of activity because next year I will no longer be your president, and I pray that even if I'll not be here, our memories will stay sweet in your hearts. Thank you so much. Ang nasabing event ay isang paraan upang mabigyan ng pahinga ang mga empleyado ng iba't ibang CSU campus mula sa kanilang mga trabaho. Naging patunay din ito na hindi hadlang ang anumang edad o responsibilidad upang magkaisa at mag-enjoy habang papalapit ang araw ng Pasko. Angelina Battad para sa balitang inyong kaagapay. Sa patuloy na selebrasyon ng Ranyag TCSU 2023, kinilala at binigyang parangal ang mga matatagumpay at ipinagmamalaking mga naging estudyante ng Cagayan State University. Tutukan at alamin natin ito kay Marbeth De Leon. Your success is our success. You are a reflection of transformative quality education. Isa sa naging mensahe ni Cagayan State University President Urduha G. Alvarado sa pagbubukas ng Alumni Day nitong December 16, 2023. Ang programa ay nahati sa 2 bahagi. Ang Alumni Day Socialization na dinaluhan ng iba't ibang CSU alumni na naganap sa CSU Andrews Gymnasium kung saan nagkaroon ng iba't ibang palaro at aktibidad para sa mga dumalo. Samantala, sa pangalawang bahagi naman ay ang DIO TCSU 2023 Awarding Ceremony. Ito ay dinaluhan ng Alumni Regent, CEO ng iba't ibang CSU campuses, CSU President Urduha G. Alvarado at Past Presidents Alumni Association. 8 ang naparangalan bilang outstanding alumni na nanggaling sa iba't ibang campuses. Ito ay sina Retired Brigadier General Lito Tabangcura, Dr. Simon Rabanal ng CSU Apari, Attorney Odilon Luis Pasabara, Engineer Avelino Zambrana Jr. ng Gonzaga, Mr. Efren Gabriel ng Lalo Campus, Mr. John Andy Mayo ng Lasam Campus, Mr. Florante Vergara CESO 5 ng Piat Campus, at Malvina Mangusing ng Sanchez Mira Campus. Kinilala ang kanilang katangi-tanging ambag sa pagbibigay karangalan sa universidad. Tunay ngang nahubog at natuto tayo sa ating makinagisnang tahanan. Ang
tagumpay ng bawat alumni awardee ay tagumpay ng CSU. Maribeth De Leon para sa Balitang Inyong Kaagapay. Ika nga ng karamihan, ang Pasko ay para sa mga bata. Sapagkat labis na nakakatuwa sa tuwing makikita ang ngiti at saya na kanilang pinapakita sa araw ng Kapaskuhan. Ngunit dito sa CSU, kahit hindi pa dumarating ang araw ng Kapaskuhan, ay maraming bata na ang napasaya sa Christmas program ng Ranyag TCSU. Tutukan ang balitang yan sa report ni Marian Padua. Damang-dama na nga talagang diwa ng Pasko dahil sa inihandang Children's Party ng Cagayan State University para sa ika-7 araw ng Ranyag TCSU 2023. Masaya at masiglang nakilahok ang mga bata sa mga palaro at mga aktibidad na inihanda para sa kanila ngayong araw, ika-17 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ayon kay Dr. Ian Roger Francisco, ang Dean ng College of Teacher Education at initiator ng program, ang mga dumalong bata ay anak ng mga faculty at administrative staff ng iba't ibang CSU campuses. Ang nasabing programa na may temang Kasi Bata, a Christmas program with Kulit Bulilit ay inihanda para sa mga bata dahil sila ay isa sa mga nagpapatunay na masayang diwa ng Pasko dahil sa kanilang mga ngiti. Kaugnay nito, maraming papremyo at regalo para sa mga dumalong mga bata ang ipinamigay at talaga namang makikita sa mukha nila ang galak at kasiyahan habang tinatanggap ang mga ito. Maliban sa mga batang pangunahing parte ng programa, ang mga magulang ay nakisaya rin at talagang todo suporta sa kanilang mga anak na aktibong nakikilahok sa mga palaro. Ang natanggap na regalo ng mga chikiting ay hindi lamang material na bagay, kundi ang oras kasama ang kanilang mga magulang na nakisaya at sumama sa makulit at nakakatuwang programa. Marian Padua para sa Balitang Inyong Kaagapay. Sa patuloy na pamamayagpag ng CSU sa iba't ibang larangan, ito'y ipinagdiwang at ipinagmalaki ni President Urduha G. Alvarado sa kanyang ulat ng tagumpay. Ito at iba pang impormasyon sa report ni Yani Alfaro. Sa 8 araw na kasiyahang handog ng Ranyag TCSU 2023, damang-dama ang diwa ng Kapaskuhan, pag-asa, pagkakaisa at pagiging isang pamilya. Ang pagtatapos na ito ay ginanap sa Red Eagles Gymnasium, CSU Carig. Dinaluhan ito ng mga miyembro ng Board of Regents na kinabibilangan ni na Honorable Verdict Gonzales, Honorable Carmelo Villasete, Honorable Arturo Tabu, Honorable Loreto Pacay, Director Rosemary Aquino, Director Virginia Bilguera, Director Janicio C. Ledres, Student Regent Honorable Mark Jellico Rodillas, Board of Regents Secretary Attorney Soler at Attorney Meg Salamat. Nakita rin natin sa pagtitipon si Congressman Joseph Lara at kanyang kabiyak na si Dr. Zara Lara. Faculties mula sa 9 na campuses, campus executive officers, University Chaplain Father Ranhilio Aquino at ng mga university officials na pinangungunahan ni Cagayan State University President Urduha G. Alvarado. Sa pagsisimula ng kaganapan, nagbigay ng mensahe si Carig Campus Executive Officer Arthur G. Ibanez. Laman nito ang mainit na pagtanggap ng Carig Campus sa lahat ng dumalo. Sinundan naman ito ng formal na pagbubukas ng programa sa katauhan ni Dr. Jijet T. Batong, Vice President for Administration and Finance. Matapos nito ang pagbibigay mensahe ni Congressman Jojo Lara. Binigyang diin niya ang pagkakaisa at kooperasyon ng buong pamilya ng CSU. Nagpasalamat ito sa suporta at pagkakaisang ipinakita ng CSU at bilang pasasalamat nito, inanunsyo niya ang mga kabi-kabilang proyekto para sa universidad sa susunod na mga taon, dagdag sa mga proyektong kasalukuyang ipinapatayo ngayong taon. What's in store for CSU family for next year? Next year po itong Red Eagle Gym, magiging aircon na po ito. Okay? Papa-aircon po natin ito kasama po sa budget natin for next year. Of course, sa Iraga Campus, magtatayo po tayo ng gymnasium doon na bago, na aircon din yung gymnasium doon.
No, sasabayan ko na. Kanina, binubulong sa akin ni Father Rani, sabi niya, dapat sa Andrews Campus. Huwag kayong mag-alala. For 2025 budget, i-aircon natin ang gymnasium po ng Andrews Campus. At next year din, sana matapos natin yung grandstand natin. Para maiwasan na po ang traffic, di ba sabi ko, we will give permanent solution to the perennial problems dito sa Tercera Distrito. And one of the problem, pagpasok mo dito sa regional center is the traffic. Kaya next year, naglaan po tayo ng pondo, paluluwagin po natin yung main road mula Maharlika Highway papasok ng Hall of Justice. Kaya yung plano natin, Sir Art, Ma'am Jay, na maililipat yung main entrance gate ng CSU Carig, sana matutupad natin by next year kung maluwag na yung kalsada. No? Kaya natin gawin ito nang dahil sa pagtutulungan ng bawat isa. Cooperation and collaboration po is the key. Lahat ng ito ay kulang pa sa suportang ibinibigay nyo para matupad po ang pangarap na kaunlaran para sa Tercera Distrito. Matapos ang mensahe ni Congressman Lara, sinundan ito ng mensahe mula kay University President Alvarado. Binigyang pagkilala niya ang dedikasyon, tiyaga at sakripisyo ng bawat isa tungo sa isang maunlad at matagumpay na universidad. Looking back at the 7 years I stood before you as President of Cagayan State University, I see a university of empowered faculty and staff working harmoniously in a powerful synergy that has made many dreams happen. I would like to attribute the triumphs CSU enjoys now to the members of the Board of Regents for their wise judgment and imprimatur, to the implementation of many programs and projects in the university. Maraming salamat po sa ibinigay ninyong lakas sa aking kadalasay hinang-hina na katawan at pagkatao. Hindi po biro ang pinagdaanan ko, ngunit pilit ko pong itinayo ito sapagkat dito sa pagkatao na ito ni Urduha, ninyo inihabilin ang kinabukasan ng mahigit 30,000 kabataan at kulang-kulang na 1,000 trabahante ng mahal nating CSU. Binigyang pugay rin niya ang mga nagdaang administrasyon sa kanilang kontribusyon sa progresibong Cagayan State University. Ito na po ang huling pagrathala ng aking ulat sa inyong lahat. At nais kong magpasalamat sa mga nauna sa akin sa entabladong ito. Ang mga dating Pangulo ng institusyong ito, sina Dr. Manuel Corpus, Dr. Armando Cortez, Dr. Jerry Perez, at Dr. Romeo Quilang. Iprinisenta rin ang President's Report kung saan ipinakita ang mga kagila-gilala sa mga proyekto at pagkilalang natanggap ng CSU sa makalipas na 8 taong pamumuno ni University President Alvarado. Kabilang dito ang mga national at international na parangal, mga program offered na AACUP accredited, student top-notchers, mga infrastruktura, mga external funded projects at innovation centers. Matapos nito, binigyan ng isang sorpresang parangal ng 9 na CEO kasama ang Executive Committee Mancom members at hinandugan si President Urduha ng awitin at nakakaaliw na sayaw. Kasunod nito ang pagbibigay ng plaque of recognition sa mga miyembro ng Board of Regents, retirees mula sa iba't ibang campuses at mga staffs na nagbibigay ng natatanging serbisyo sa ilang taong paglilingkod sa CSU.
Samantala, sa pagpapatuloy ng aktibidad, hindi nagpahuli sa kanilang mga pakulo ang mga kalahok mula sa 9 na campuses sa pagsali sa show choir competition. Tinanghal na kampyon ang Sanchez Mira Campus at sa vlogging competition naman, nasungkit ng CSU Andres Campus ang pagkapanalo. Isang makulay na taon para sa lahat, mga taong nakasama sa pagtuklas at pagbuo ng iba't ibang storya na siyang pundasyon ng pagkakaisa. Sa isang taong lumipas, mga alaala ay hindi kukupas. Sa ningning ng bawat bituin na magsisilbing inspirasyon sa atin. Handog ang ranyag ng pag-asa, ranyag ng pagkakaisa at ranyag ng iisang pamilya. Yani Alfaro para sa Balitang Inyong Kaagapay. Masdan mong iyong paligid, makulay, kaliwa at kanan. May kwento ang lahat na may kahulugan at makabuluhan. Malamig naman ang simoy ng hangin na nagsasabing Pasko'y darating, simbolo ng pagmamahal. Nagbibigay inspirasyon sa ating institusyong kahanga-hanga. Hindi magpapantayan ang lahat namin ng kasiyahan sa Paskuhan. Isayaw, igalaw, isigaw sa buong mundo. CSU ang ako, sama-sama tayo. Maligayang Pasko, yan ang pati sa inyo. Ang ako, sama-sama tayo. Maligayang Pasko, yan ang hatid sa inyo. DCSU, yan ang number 1. Yan ang number 1. Sa parol na makulay, liwanag ng buhay. Sa tugtog, sayaw, pag-awit at sayang walang humpay. Tsak na ikaw ay mapapasabay. Sarap kasama may ngiti at saya. Mga problema mo hindi madarama. Pamilyang buo ang gustong makasama. Ako, ikaw, tayong lahat nagkakaisa. Andres Carig, Lalo Gonzaga, Apari. Halina, sumama, ipadama ang saya. Isayaw, igalaw, isigaw sa buong mundo. Sinasuhan ako, sama-sama tayo. Maligayang Pasko, yan ang bati sa inyo. DCSU, CSU ang ako, sama-sama tayo. Maligayang Pasko, yan ang hatid sa inyo. DCSU, CSU ang ako, sama-sama tayo. Maligayang Pasko, yan ang pati sa inyo. DCSU, CSU ang ako, sama-sama tayo. Maligayang Pasko, yan ang hatid sa inyo. DCSU, yan ang number 1. Yan ang number 1. Yan ang number 1. DCSU.
paligid, makulay, kaliwa at kanan. May kwento ang lahat na may kahulugan at makabuluhan. Malamig naman ang simoy ng hangin na nagsasabing Pasko'y darating, simbolo ng pagmamahal. Nagbibigay inspirasyon sa ating institusyong kahanga-hanga. Hindi magpapantayan, hangad namin ng kasiyahan sa Paskuhan. Isayaw, igalaw, isigaw sa buong mundo. CSU anak ko, sama-sama tayo, maligayang Pasko, yan ang pati sa inyo. CSU anak ko, sama-sama tayo, maligayang Pasko, yan ang hatid sa inyo. CSU, yan ang number one. Yan ang number one. Yan ang number sa parol na makulay, liwanag ng buhay, sa tugtog, sayaw, pag-awit at sayang walang humpay. Tsak na ikaw ay mapapasabay. Sarap kasama may ngiti at saya, mga problema mo hindi madarama. Pamilyang buo ang gustong makasama ko, ikaw tayong lahat nagkakaisa. Andres Carig, Lalo Gonzaga, Apari, Lasampi at Sanchez, Mira Solana, halina sumama, ipadama ang saya. Isayaw, igalaw, isigaw sa buong mundo. At yan po ang kabuuan ng ating edisyon ngayong Disyembre para sa Ranyag TCSU 2023. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, lalong-lalo na sa ating University President, Dr. Urduha G. Alvarado. Sa mga CEO ng mga iba't ibang campuses ng CSU at sa SDN Broadcasting Services. Muli, kami po ang inyong magiging kaagapay sa paghahatid ng balita at impormasyon. Mark Dave De La Fuente at Rachel Amarles. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Hanggang sa susunod na edisyon dito lamang sa Kaagapay Mo CSU. Magandang araw at maraming salamat. CSU anak ko, sama-sama tayo, maligayang Pasko, yan ang pati sa inyo. CSU anak ko, sama-sama tayo.